Umpisahan nga natin itong topic natin sa mga Easter eggs ng episode 1. Sa nakita nga nating unang scene ay nagpakita ng mapa bago mag-transition sa Logtown. So ang pinakakapansin-pansin nga sa oras na to ay yung Tequila Wolf. Sa mga hindi nakakaalam 700 years na ngang ginagawa itong bridge na to. At until now hindi pa rin natatapos. Parang LRT lang no? De joke lang. Bukod nga sa Tequila Wolf maraming isla pa ang alam ko na magti-trigger sa memory nyo kapag nabanggit ko. Tulad na lang ng Sixes Island na alam naman nating dito nag-umpisa yung journey ni Ace sa pagiging pirata niya. Itong Oikot Kingdom kung saan dito nakita ni Belmir sila Nami at Nojiko. At syempre itong Island of Rare Animals kung saan nandito nga yung kaibigan nating si Gaimon. Anyway, kasunod nga ng scene na to yung execution na ni Goldie Roger, which is nakita nga natin malapit sa Logtown itong barko ni Mihawk. Kasabay nga nito yung pagpapakita ng mga karakter na present sa execution ni Roger. Gaya syempre ng batang si Smoker na ipinakita rin sa last scene ng episode 8. Itong si Dragon, si Mihawk at yung batang Shanks. Ngayon debate nga sa social media itong babae daw na to si Crocodile. Yes guys, alam naman nating lahat na matagal nang tumatakbo yung theory na babae daw talaga si Crocodile. Since ito nga yung binanggit ni Ivankov na sekreto daw niya. Though para sa akin nga I doubt na si Crocodile to. Dahil alam naman natin na talagang sinusunod ng live action yung mga damit ng mga characters. At hindi nga similar yung damit ng babae na to kay Crocodile. Pwede ngang na-focus lang sa kanya in preparation sa pagpapakita sa batang Shanks. Bali sa naganap na scene naman ni Zoro kalaban itong si Mr. 7, yes, hindi nga natin specifically na nakita itong si Mr. 7 sa anime o manga. Pero nabanggit naman siya ni Zoro during Alabasta arc at talagang napatay niya to. At isa pa nabanggit rin siya ni Oda sa SBS. At ganito nga yung itsura niya. Yung posporo naman na ginamit ni Zoro nakalagay yung word na Baltimore. Sa mga hindi nakakaalam aktual na lugar ito. Dito nga tumira si Dr. Vegapunk nung kabataan niya. At dito rin napunta si Frankie during 2 years time skip. Sa sumunod na scene naman kung saan ipinakita itong si Nami, kapansin-pansin nga na itong suot ni Nami reference sa early designs ni Oda sa kanya. Dagdag pa nga sa scene na to nakita nga nating binuksan ni Nami itong notebook niya. At nakita nga natin dito yung mapa ng mismong Wano. Yes guys, Wano. Dahil yung mountain nga dito na similar sa Wano kapansin-pansin. Sa sumunod na scene naman kung saan ipinakita itong mga bounties ng mga notorious pirates sa East Blue, although natalakay na nga natin sila sa Easter eggs trailer may dumagdag nga sa kanila. At ito nga si Django na sadly hindi natin nakita sa season 1. Anyway, sa part naman ng bar scene kung saan hinarap ni Zoro si Helmipo, may nakita nga tayong sign na food fu. At ito nga yung bar kung saan kumain sila Kobe at Luffy sa manga. At lastly sa credit scene nga makikita natin itong picture ni Kong, ang World Government Commander-in-Chief. Sa episode 2 naman napunta nga tayo sa kinumpres na Orange Town arc. Dito nga nakita natin itong crew ni Buggy. Sila Kabaji at Moji present nga. At nawawala nga lang sa kanila si Richie the Lion, which is nabanggit din naman siya ni Buggy. At ipinakita rin yung picture niya sa isang scene. Katabi nga ng picture na to kapansin-pansin itong mga image na pinagsama-sama. Bali kinuha nga yung mga pictures na yan straight sa manga. Kumbaga mga manga panel yan na related kay Buggy. Nandyan nga si Buggy mismo at yung mga unnamed crewmates niya. Bukod nga sa crew ni Buggy nakita rin natin sa episode na to si Mayor Budel at yung aso niyang si Chow Chow. At syempre sino ba namang makakalimot kay Whoopslap. Pinakita nga siya sa flashback ni Luffy. At lastly itong huling scene ni Buggy na kinuha sa anime kung saan ulo, kamay at paa lang yung nakadikit sa kanya. Bale ang
throwback nga lang sa Easter eggs na nakita ko sa live action, nagagawa ngang magalaw ni Buggy yung mga paa niya, which is nakita nga nating nasipa niya to kay Zoro. Samantalang sa original source nga na manga, alam naman nating lahat na ito yung kahinaan ni Buggy. 'Di ba? Lahat nga ng parte ng katawan niya kaya niyang mapalutang, maliban lang sa paa niya. Sa episode 3 naman nakatumbas ng Syrup Village arc sa manga, ipinakita nga itong bahay na may word na Meshi. Sa manga at anime nga, ito yung restaurant na kinainan nila Luffy during Syrup Village arc. Itong kinausap naman na matanda ni Usopp si Mornin, ang mayor na itong Syrup Village. Itong suot naman nila Zoro at Usopp during sa naging party ni Kaya nakuha sa volume 6 na cover. Si Nami naman na naka-red Chinese dress reference sa chapter 32 na cover page. At itong suot naman ni Luffy nakuha sa issue 44 ng Weekly Shonen Jump in 2001. At speaking of party ni Kaya, nakita nga natin sa background itong barko ng Roger Pirates. Even yung itlog nga sa barko ni Roger kuhang-kuha. Bukod nga sa Roger Pirates, nakita rin natin na yung isa sa mga statue sa bahay ni Kaya may similarity kay Whitebeard. Maybe fan itong pamilya ni Kaya sa mga pirata. Mabalik nga sa party, nabanggit ni Usopp yung patungkol sa dragon, na malamang reference sa chapter 14 na flashback niya na paghuli niya sa isang botike, which is nagkatotoo naman to during Punk Hazard arc. Nakakita nga si Usopp ng totoong dragon. Anyway, sa episode nga rin na to, officially na inintroduce itong Black Cat Pirates. At ito nga sila Kuro, Sham at Bocchi. Sa part naman ng scene nila Garp at Kobe, nakita nga natin na yung rango na nakalagay kay Kobe cadet. At sa manga nga walang ganitong rango, dahil ang pinakamababang rango ng Marines Chore Boy. At ito nga yung rango nila Helmipo at Kobe sa manga. So somewhat na hindi sinunod sa manga. At ang isa pang hindi sinunod nung time na nakita natin na tumingin si Mary sa pocket watch niya. Kung izozoom nga natin ng mabuti, kapansin-pansin na itong pocket watch niya made in USA. Yes guys, may USA nga sa One Piece World. De joke lang. Maybe hindi lang to napansin. Sa episode 4 naman as you all know na itong si Zoro na nasa well reference sa sinabi sa kanya ni Mihawk during sa una nilang paghaharap, na para nga daw frog si Zoro na nasa well. At speaking of Zoro, sa flashback nga niya makikita natin itong si Koshiro, ang tatay ni Kuina, as well as si Kuina na rin. Nakalagay nga sa mga uniforms nila itong logo ng Shimotsuki clan. Sa episode 5 naman, which is katumbas ng Baratie arc sa anime, sobrang daming ngang Easter eggs sa loob lang ng mismong Baratie restaurant. Sa mga pictures nga na nakasabit sa Baratie, makikita natin itong Sabudi Archipelago. Nakakita rin tayo ng sea lion na similar sa Fishman Island. At finally, itong picture ng Full Shout Island, which is yung hometown ni Koala. In terms of person naman, nakita nga natin sila Moody, Full Body at Galley. As well as sa scene ni Mihawk, nakita rin natin sila Don Krieg at Pearl. At speaking of Don Krieg, yung barko nga nila na Dreadnought Saber, ipinakita rin. Sa episode 6 naman, which is karugtong ng Baratie arc, wala nga gaanong Easter eggs, since karugtong nga lang ito. Pero nakita nga natin na nung time na nawalan ng malay itong si Zoro, binabasahan nga siya ni Nami ng kwento patungkol sa Noland the Liar. At isa nga ito sa pinakasikat na libro sa One Piece World. Kung izozoom nga natin itong libro na to, very accurate ito sa manga. Sa episode 7 naman, nakita nga nating nagsusugal itong si Nami kasama ang ibang fishman. Yung logo nga ng mga barahan nila, pinagsamang logo ng Sun Pirates at yung itsura ng mismong ngipin ni Arlong. Yung mga pera naman na ginamit nila, mismong reference sa manga. Sa sumunod na scene nga, may tinig ng mapa itong si Nami, which is yung mapa ng Oikot Kingdom. Sa mga hindi nakakaalam, dito nga mismo ipinanganak si Nami. Yung suot naman ng Straw Hat Pirate sa episode na to, similar lang sa manga at anime, maliban lang kay Usopp na nakuha sa cover page ng volume 11. At speaking of volume 11,
7 itong suot nga dito nila Zoro at Nami yung suot rin nila during sa last episode ng Baratie arc. Bali nakita nga rin natin sa episode na to sila Captain Nezumi, Nojiko, Genzo at Belmir. At finally yung famous scene during Arlong Park arc na kuhang-kuha sa anime. Sa huling episode naman dito na nga nangyari yung final battle. So wala nga gaanong Easter egg sa part ng fight scene. Maliban sa kuhang-kuha nga sa source material yung mga fight scenes. Gaya ng Muton shot ni Sanji at yung final attack ni Luffy kay Arlong. Yung sinuot naman ni Nami sa after party nila reference sa cover page ng chapter 107. Yung suot naman nila Luffy at Usopp sa cover page na to yung reference naman ng sinuot nila during sa Baratie arc. Sa part naman ng mga latter scene na ipinapakita yung bounty ni Luffy nakita nga natin sa newspaper itong patungkol sa pagte-take over daw ng Revolutionary Army sa Vira Island na alam naman nating direct reference syempre sa manga. Sa part naman ng paglalagay ng Tangerine Tree sa Going Merry direct reference nga rin ito sa manga. At sa huling scene nga na itong season 1 ipinakita itong Sea Smoker na indikasyon na makikita natin siya sa season 2. Bali ayan na nga yung mga possible na hindi nyo napansin na Easter egg sa nangyaring One Piece live action. Bali kayo ba? May napansin rin ba kayong Easter egg sa nangyaring One Piece live action sa Netflix? Kung meron wag ka nang mahiyang i-comment yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang, peace!